alam mo naman kasi kung ito ay may punto lang, alam mo kung nakapag-aral, so malalaman mo rin kung anong believable o hindi. When he opens his mouth, alam mo, it screams of wealth. At marami silang houses talaga, at saka properties na, kaya lang, sa kanya, 4 sila magkakapatid, sa kanya pinangalan. Pero ang pagkakaalam ko lang hindi naman kami close. Hatian naman daw niya yung mga kapatid niya. The Pod Network Entertainment. Hello and welcome to a yayamanin episode of Best 10 Bets. Ako po ang kaaba-abang si Butch Francisco. Kasama ko si Don Leonardo Katigbak I. Panlilio. Nako, alam nyo, hindi ho yan totoo. Totoo yung pangalan ko, pero wala yun doon. At saka, yung title ho nung episode, 10 celebrities na pinanganak na mayaman na. Ay, parang... Uy, maraming katigbak na mahirap rin. Mag-umpisa na ako sa number 1 kasi at number 1 na born into wealth, Leo Katigbak. Nako, hindi ho totoo yan. Masasabi mo, masisira ho si Butch Francisco dyan sa listahan na yan kung yun ang kanyang number 1. Excuse me. Ang kilala ko mga katigbak, meron sila tinatawag na The Office. Kapag kailangan mo, let's say, gusto mo bumaya abroad at magliwaliw sa Pransya. Sinong katigbak yun? Kasi hindi ko pakilala mo ko para Anyway, hindi nagpapaka-humble lang ho siya. Pero talagang, nung pinanganak... Actually, pinapahaba lang ho ni Butch ito sa pasakayan niya. Nung baby siya, ang kanyang rattle, gold rattle ang kanyang Wala naman ako rattle nung baby ako eh. Sige. Nararattle na ako sa'yo. Sige, okay. So we'll start na. Okay. Meron mga mayayaman ngayon. Pero, yung bang pinanganak sila, ito yung with a silver spoon. Diba? Na mayaman na sila. Hindi na kailangan talaga mag-artista. Pero, gusto nila. Pero, nung pinanganak sila talaga, they were already living in the lap of luxury. Kasi aminin naman natin, marami rin pumapasok sa show business for the financial upside of show business. So yung mga iba, parang pumapasok sila dahil ang hinahabol nila is I guess more of the craft, more of the arts. Artistic Correct. Pursuit. Pero but generally, siguro I'd like to think na 70% na pumapasok or maybe 80% pumapasok sa showbiz para lang bumuti ang kabuhayan. Tama naman. Well, that's realistic naman kasi kung titingnan mo, ang dami rin namang success stories sa showbiz. Whether yung mga na-discover sa reality shows, nakita mong gumuginhawa, hindi lang yung buhay ng pamilya nila, pero by extension, yung kahit mga kamag-anak. Okay, Robbie Domingo, di ba? Tapos ang kalaban niya, si EJ Falcon. Yung isang born into wealth, si Robbie Domingo, tapos, pero ang nanalo, si EJ Falcon. Hindi ko alam kung may awa factor yun. But I think so also. Kasi ang Pilipino naman, kasi generally, it's there's a voting component. Even all of the contests, there's a voting component, there's a judges component, there's something that comes from management. Pero generally rin dyan, makikita mo rin naman whoever has the best story or the most relatable story, I think that's the one that people will empathize with and eventually support. Number 10, Butch Francisco. Kahit nga nasa 108, wala pa rin ako. Okay, si Kisses De La Vigne, father, engineer, tapos yung mother ang business woman. They're into trading at saka meron silang mga hotels sa Masbate. At saka di ba, nung pumasok siya talagang, alam talaga ng industry that she was well off. Di ba siya yung miracle baby? Mahal na mahal siya talaga ng pera niya kasi di ba parang ang daming miscarriages and all that. And then, buti nga, binigyan sila ng kahit isang anak, napakaganda naman, napakabait. Napakatalino, di ba? So, ayun. So, siya ang aking number 10. Actually, itong episode na itong feeling ko, wala ko kaming masyadong diskusyon dito. Kasi paano naman kita aawayin o kukontrahin doon sa listahan mo? Hindi, sabihin mo, hindi totoo yan kasi nakita ko saan lumaki yan. Hindi naman. Okay. Number 9 ko si Matteo Guidicelli, I hope. Hanggang ngayon. Guidicelli. Ang alam ko yun, Guidicelli. Okay. Anyway. Mas alam mo yun. Bakit naman? Well, because I'm sure nakapagliwaliw ka na sa Italia. But for all you know, Mateo na lang. Sabi ko mga mamaya, minimispronounce ko pa yung pangalan. Mateo na lang. Bukod sa sa wealth,
prominenteng pamilya. Si Marcelo Fernan, alala mo yung kanya historic na sa Supreme Court Justice. Basically, prominent family sa Cebu, basta sinabi mong Fernan. Yan. Tapos, yung father niya, siyempre nagtayo ng mga restaurants. Yes. Isa Cebu and one in Alabang. Hindi siya yayaman. Ang kanyang hobby ay racing. Sino ba yung mga kilalang racing? Di ba yung, the one who died sa Laurel Air na namatay sa racing. The Laurels of Batangas, di ba? Meron kang panggasta. Kung hinete ka, ibang usapan yun. Di ba? Pang livelihood. Unless equestrian ka. It's possible kasi na if you're a race car driver, it's not automatic naman that the car is yours also eh. Parang ano ba? The people who drive for mga Ferrari and whatever, hindi naman lahat yun kamag-anak ng Ferrari. They do hire professional drivers and whatever. Pero yun talaga yung mga karamihan talaga. There's a certain affluence to it. Kanya naman siguro yung kotse minamaneho niya, no? Well, maybe for the race, I don't know. That I don't know kasi. But it's possible. Sige na nga. Sige, para makonvince ka pa. He took up acting courses abroad. Marami rin namang ibang nag-take up ng acting courses. Sabi mo, hindi mo ako kontrahin. Ngayon, kinokontra mo na ako. Alam mo kasi hindi sila matutuwa kung hindi kita ko kontra. Sige, I agree with you na. Ito, si Paul J. Castillo, sa Cebu na naman to, no? Siyempre, meron born into a family na pharmaceutical, yung mga painkiller, mga rabing alcohol, pagkatapos mga antibacterial product. Nako, kailangan mo i-best friend. Sa Cebu yan, no? Number 7, si Jake Ejercito. Ang kwento dito, kumbaga, ano sa Tagalog yung sinusuyo? Sinusuyo pa lang ng tatay niya na si Erap, ang nanay niya na si Laarni Enriquez. Nagmanifest na yung pagiging yayamanin. Okay, of course, Joseph Estrada. Tapos si Laarni Enriquez was the first runner-up sa Miss Tondo Girl. Of course, ang nanalo dun si Marites Samson. Because si Laarni, kaya hindi rin yata siya nanalo because she was from Quezon City. So, parang wala na. Technical. Well, I don't know, but they allowed it naman eh. Okay. They allowed it. But tapos, and si Laarni turned out to be a very good actress. Yes. Yeah. So, kaya naman si Jake naman, I mean, he's pedigreed. And when, I actually like him a lot eh. When I see him in different roles and whatever, ang ano siya, he's very versatile. He can go a whole range of roles. Ang isang hindi ko na naituloy yung kwento ko. Siya, sige. Akala ko ba? Oo, siya, sige, okay. Sabi, nandun pala ako sa panunuyo eh. Ay, siya, sige. Tapos okay. ginawa mo ng magaling na artista. Well, magaling naman siya din. Isang araw, habang nagliligawan pa si Erap at saka si Laarni Enriquez, isa sa mga assistants ni FPJ, I suppose si Erap at saka si FPJ naghihiraman ng mga tauhan. Bigla, nakita ko nagpa-problema. May hawak siyang 20,000 pesos at that time na kung in today's money, siguro mga more than 100,000 na siya. Sabi ko, anong gagawin ko sa 20 mil na ito? Sabi ko, ba't ano ba yung 20 mil na yan? Sabi kasi ni Erap, ibili ko ng regalo si Laarni Enriquez. Sabi ko, di pumunta ka na Rustans, ubos yan. Doon pa lang sa nagliligawan pa lang, parang alam mo talagang screaming of wealth talaga yung background, di ba? So, and then, syempre, pinanganak si Jake, London educated, tapos, University of Singapore, tsaka, di ba, yan ang tignan mo, makakas ba siya ever sa mahirap? Unless siguro mestizo de Entrasuelo siguro yung papel na hindi na siguro naiintindihan ko ano ibig sabihin ng alam mo ibig sabihin ng mestizo de Entrasuelo. Hindi, pero alam mo nga yun. I've heard of the word, pero if you ask me to define it, hindi. Ito yung mga mestizo-mestisa nung araw na lalo na nung let's say nung nawala na yung mga GI babies. No, nawala na yung mga Kastila. Yung gano'n ka. Tapos, okay. Kasi di ba dito sa Pilipinas kapag let's say nagkaroon ka ng itsura, hindi ka pwede mag-jeep kasi mestiza ka. May gano'n. So pero tumitira sila yung ang Entrasuelo, yung parang yung mezzanine. So parang hindi sa lapag. So nandun sila in between sa yung mezzanine in between. So
they spoke fluent Spanish, pero nasa entresuelo sila. Keeping up appearances pa rin, yung gano'n. Tapos, so parang sinasabi mo sina Jake keeping up appearances? Hindi, sabi ko, alam mo, ang bad mo talaga. Ang sabi ko, mahirap siya i-cast sa mga mahirap na role, pero na nga lang kung mestizo de entresuelo ang kanyang gagampanang papel. I don't necessarily agree. I think it could be the test of how good an actor he is. Di ba ang sinasabi ka kahit na si Lino Brocas, ang sinasabi niya, a good film starts with good casting. That's true. So, mahirap siya i-cast na mahirap. Pag tiningnan mo yung... Nakita mo na ba siya in person? Oo. Di ba yung parang mas maputi pa sa mesa natin? May nakikita ka rin ng hindi naman as well off na maputi at mestizo rin na haluan. Hindi, gumaling siya artista. Oo. Pero yun na nga, mas nakakast siya as mayaman. Parang yung a very good girl, di ba? Or as a businessman and whatever. That's understandable. He has the look and he can speak well. Because the other thing naman is, for example, you may have a very, very good-looking actor or actress. Tapos, pag kinas mo ng mayaman, pero sa totoo lang, pag biglang bumuka yung bibig at nagsalita ng Ingles, at alam mo naman kasi kung ito ay may punto lang, alam mo kung nakapag-aral, so malalaman mo rin kung anong believable o hindi. When he opens his mouth, alam mo, it screams of wealth and pedigree. That's true. In conclusion, pinanganak siyang mayaman na. At number 6, hindi tayo matatapos, Ellen Adarna. Okay. So, again, Cebu, ito. Nag-umpisa ito, ang grandparents went into real estate. So, pag real estate naman, para you can hardly go wrong, no? Tapos, pero yung father niya, merong siyang chain ng mga mot-mot. Alam mo yung mot-mot? Ano yung mot-mot? Metal. At hindi masabi ng with conviction. Motel. So, anong gusto mo? Motel! Yun! Ilang beses ka nakapasok? A few. Really? Alam ng parents mo? Tino, ikaw madumi yung isip mo eh. Bakit? Marami ka naman pwedeng gawin sa motel eh. Bagay, tsaka masarap ang pansit, tsaka fried chicken. Kahit sa Amerika eh, when you go to a motel, it's a roadside inn. It doesn't automatically mean that it's a sex place, but it's a less expensive version of a hotel. Ikaw talaga, sa Amerika yun. Pero anyway. Bakit? Pag pumunta ka naman dito minsan sa probinsya, sa bagay, motel rin naman. Ikaw talaga madumi lang ang isip mo eh. Ba't sinabi ko bang santo ko? Madumi nga isip mo. I wish you a life full of... Bakit pag ikaw gumagawa? Parang hindi ka panipaniwala. Parang isinusumpa mo ko at pinapakulam mo ko. Hindi, sige. Uy, alam mo si Ellen Adarna pinag-uusapan natin, masyado ka nang nadiskarel. Si Ellen Adarna... Kasi, paano hindi ako madidiskarel? Wala kang ginawa. Teka sandali. Okay. Saan ba nagsimula yan? Sino ba nagtanong tukol sa motel? Sinagot ko pero pina-emphasize mo. Kasi nga, di ba nagsa-soundcheck tayo kanina? Tapos ang hina-hina ng, tinanong ko lang sa'yo, ano ibig sabihin ng mot-mot? Tapos parang, sabi ko, ang hina-hina ng sagot mo na ano to. Ay, hindi mo naman sinabi sa akin na ang pagsagot mo gusto mo elocution o declamation contest. Sige, ilabas mo na lahat ng cards mo. Pero yan. Anong cards? Uy, credit card? Mga flower. Anong flower? Ha? Anong flower? Huwag na. Sige, number 5 na lang. Kasi... Uy, hindi ka pa tapos na papapaliwanag kay Ellen Okay Adarna. na, mayaman siya. Sige. Pinanganak siyang mayaman si Ellen Adarna. At number 5, si Derek Ramsey. Okay. And then, father niya is British. Tapos, punta dito. Tapos, nagtayo ng mga negosyo, mga electronic services na electronic securities actually. Ito yung siguro mga camera, yung mga CCTV. So, tapos, marami silang mga properties. And all these are luxury properties sa Palawan, sa Tagaytay, sa Batangas. Doon ka nga magugulat kasi nga si Derek nung pagpasok, kaya niyang mag-adjust ng ako kasi yung bagong-bago pa lang siya, nagagalingan ako eh. Pero kaya niyang umadjust sa iba-ibang klaseng milieu. Kaya nga niya maging barumbado sa squatter eh. Oo.
ito siguro. Pero but I guess just going back to the earlier discussion, it's just that you've also not tried Jake in a similar role. That is the true test of it eh. Nobody would think naman of casting Derek na mahirap. Pero tinan mo, if good as he is in speaking English and whatever, he can also adjust how he talks so that he will sound convincing na mahirap. Siguro sa pagka-casting, parang siguro sinasabi na parang, pag Jake Ejerto, sige, kailangan ng mukhang yayamanin, sige, kasi Jake parang na-stereotype sila eh. So, yung sa akin, if you really want to spread your wings also as an actor or even your casting choices, you really give them the different roles. Well, maybe we can tell the casting directors that, no? Mm-hmm. Sa ganun para... Basta hindi masasenado. Ngayon, ikaw ang malisyoso. Okay. Yun ang nasa balita. Oh. Okay. So, you don't necessarily believe everything you hear. At number 4 na tayo. Okay, Sharon Cuneta. Number 4 lang si Sharon sa lista. Yun na nga ito. Kasi nga, ang pinag-uusapan natin dito ay yung pinanganak na mayaman. As we speak now, si Sharon ang pinakamayaman. Now. Pero, dahil kung ano yung pera ng family niya, kung ano man yung kinagista niyang Sharon naman is a smart businesswoman. I think she was able to grow it on her own. Plus the fact na on her own, she also earns a lot from movies, concerts, records, endorsements. Ngayon siya na yung pinakamayaman sa kanilang lahat. Pero ang pinag-uusapan nung pinanganak. Okay. 'Di ba? So iba yung estado nun. Kasi si Mayor Pablo Cuneta, kotsero. Alam mo yung kotsero? Oo. Yung sa Kalesa, nagkapapa... alam mo kung ikaw kung magtanong ka... Carga de Silla, Carga de Mano. Kotsero. Kung magtanong ako, kasi alam ko bata ka pa, baka hindi mo na inubutan yung... So, kagaya halimbawa yung term na Carga de Silla, Carga de Mano, alam mo yun? Alam mo, hindi naman ako nabuhay no Spanish-American War. Alam mo, hanggang nung... Ako naman hanggang umalis kami ng Lipa, meron naman sumasakay pa ako ng Kalesa noon. Ikaw talaga. Kahit sa taxi, kahit sumakay ka ng taxi nung araw, Mano, Silla. Oo. Inabutan mo yun, di ba? Kahit naman dati ako Mano at saka Silla eh. O, di ba? So, ayun. Ano ang karga Mano? Karga de Mano is, I think, Mano is right, Silla is left. So, karga Mano, lilihis ka pa kanan. Karga Silla, lilihis ka pa kaliwa. Karga Mano ho kayo dyan. O parang halimbawa, magta-turn right ho ka dyan. Pagkatapos, papara kayo sa poste. Ganun lang yun. In Spanish, hindi yun ang ibig sabihin actually. Hindi pa nga ako buhay no Spanish era. So, ang inabutan ko, kahit kung sinasabi mong hindi yan yung di bastardized na siya. Pero inabutan ko na ginagamit ang Mano at Silla sa pagbibigay ng direksyon. Sige, but we will not get into that anymore kasi we will never finish anything kasi lagi parang alam mo, malibasa mayaman ka, ginagamit mo yung wealth mo against me. Oy, alam mo, yung acting na yan hindi yan papasa sa Viva Max. Ikaw, alam mo, alam mo, kung ang Viva Max, nagmamonte ka sa Sino ba sabi kailangan na acting sa Viva Max? Ay, magagalit si Boss Vic niyan. Okay. Nag-umpisang kotsero. Pagkatapos, nagtrabaho sa gobyerno, tapos naging mayor. Tapos, pero ang kanyang umpisang wealth talaga, yung nag-build and sell sila. Hindi pa usap build and sell nun eh. Ibang magpapagawa ng bahay si Pablo Cuneta. Tapos, may makakatipo ng bahay nila. Kahit bagong gawa lang, ay, ang ganda ng bahay niyo, bilhin ko na lang. Pag ibili niya, siyempre may profit na yon. Nakailang ganun sila. And I just want to stress na kahit si Sharon, halimbawa, yung nabili ng bahay, meron ng mga puno ng santol, yung mga bungang kahoy, nagtitinda siya. Talagang pipitasin niya talaga. Tapos ititinda niya yung mga tumpok-tumpok. I bet si Sharon lang ang naalikabukan. Kaya ang acting nasa number 4 siya eh. Kasi siya lang yung, kumbaga, parang siya ang sumakay ng bus mula, of course, nasa Dasma sila, no? Papuntang, alam mo yung ABC Cinema sa Guadalupe? Yung Tri-Cinema. Ayun. Nagbabas sila. So, hindi naman ganun kalayo yun. Bata siya. Siyempre sa bata malayo yun, no? Well, hindi ko naman sinasabing maglalakad siya papunta doon. Pero hindi yung ganun kalayo, ha? The fact na naggaling ka ng yung subdivision, tapos naglakad ka ng buong... At saka noon, hindi pa ganun ang traffic. Yun na nga doon ako papunta. Kasi
pag gusto niyo kumain ng spaghetti sa Makati Supermarket, nilalakad na niya mula bahay, tumatawid siya ng EDSA. Ito yung mga panahon kahit pwede ka pang tumawid ng EDSA. Part of it also was it was a safer time rin naman. I mean, I'm sure hindi naman siya mag-isang naglalakad doon. Yeah, kasama nga yung Yaya. Kahit kasama niya si Yaya Luring and whatever. Hindi si Yaya Luring ang kasama niya. Si Yaya Luring was doing something else. Iba ang chores ni Yaya Luring okay. nung Pero araw. ang sinasabi ko lang, it was also a safer time so that even if you were to walk and whatever, hindi pa uso yung pwede ka biglang makikidnap tapos iraransa. Walang puting van na lumiligid at namumulot ang bata. Tama. Pagkatapos dadalhin sa ATM o tatawagan yung magulang. Di ba? Yung hino-hostage for 20,000. Yeah. But the thing is, may kilala na rin ako ng mga kaedaran ni Sharon na hindi pinayagang ng mga ganong... Well, I think it's also the background of Mayor Cuneta. Remember, he was a politician. Yeah. So that's why si Sharon also endeared herself very much to the general public because they also could relate with her. I mean, si Sharon is very, very well educated, IS and everything. St. Paul. Pero pag si Sharon, pwede mo siyang gawing taga-squatter o mahirap ang role. Kaya niyang gampanan. Yun, IS and all that. But she also moved, nag-St. Paul siya. Teacher nga niya sa St. Paul nung araw. Kilala si Tita Mary Ann Opeña ng California. Hindi. Pinapanood tayo nun. Okay. Sa TFC. Hi po! Oo. Hindi. Huwag niyong bibigyan ng fruit salad to. So, anyway. So yun. Kaya nga, ang ranking niya is nasa number 4 because I'd like to think na yung 3, 2, and 1 ko mas parang ang luxurious na childhood ay mas matindi kaysa sa kanya. At the time that they were born. At the time they were born. Okay. Because no, that's a good qualifier naman. Yeah. Kasi as you said nga, in the entire list, if you look at wealth, Sharon is the wealthiest now. Pero at the time that they were born, this was the conditions, hence your ranking. Thank you very much. I listen to you. Talaga na. Sige. Talagang bait-bait mo na talaga. Sige. Ipag-pray ulit kita. Talaga namang labas sa ilong. Okay. So, yung klaro na, kaya nasa number 4 lang siya. Okay. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! At number 3, Soledad Yusaf. Okay. Okay. Ang tatay lang naman niya ay presidente ng isang petroleum business. Gas exploration, oil, yung mga ganon. Pagkatapos, hindi ko nabantayan ng childhood. Dahil hindi naman ako namasukan sa kanila. So, hindi ko masyado nabantayan. Pero para bakit si Solen lang ang nilagay? Hindi ba pwedeng si Solen at si Erwan? Magkapatid sila eh. Para sinabi mong yung isa pinamanahan, yung isa hindi. Parang ganun yung... Hindi, ang inano kasi nag-artista. Okay. Kasi celebrity si Erwan, no? Oo. At saka totoo kasi hirap ako i-pronounce yung pangalan niya. Erwan? Hindi ko ma-spell. Okay. So, pero kasi siya naman talaga yung nag-artista at urian nominee yan. Dahil nga, ang tatay niya ang nagsusupply ng mga gasolina sa mga eroplano. Kahit na economy tickets yan, automatic ina-upgrade. Yun. Saka nakita na gano'n. Makita lang yung parang, Miss Yusaf, we're upgrading you. Ito narinig ko lang kwento, ha. Di ba ikaw ina-upgrade ka rin? Pag nauto ko yung stewardess. Okay. There were times, oo. Pero hindi, yun na nga. Isipin mo, kung ako halimbawa, ako yung hindi in-upgrade. Sila kasi na-upgrade yan sa business class, minsan first class. Kasi ngayon, hindi lahat ng aeroplano may first class, di ba? Business class na lang yung pinakamataas. Pero imagine ko, ako siguro, tapos yun ang tatay ko, tapos hindi ako in-upgrade, tatawag ko, Daddy! Sipin mo lahat ng gasolina. Napaka-entitled mo naman. Kaya nga ang nangyari. Kaya nga
nung nag-create ng mga taon Diyos, hindi ako ginawang anak mayaman kasi kung hindi baka magiging abusado ka. Okay. Yun, at least aminado ako doon, di ba? Magiging feeling entitled ako, di ba? Alam ni God na na masama ang ugali mo kung mayaman ka, magiging abusado ka. Kaya hindi ka ginawang mayaman. Medyo mayaman lang. hindi not at all. Kaya nga ito ang estado ng buhay ko para to keep me grounded, para magpakabait ako. Okay. Ayun. Okay. At number 2, si Ivana Alawi. Okay. I don't know her background. Okay. Moroccan father. Tapos, well, he died. Middle East wealth ang pinag-uusapan natin. Ha? Okay. So, nakamana siya ng mga property sa Bahrain. Oo. Tapos, mga iba-ibang bahay. Yung isa nga, haunted house pa. Well, that's priceless. Hindi ka makakabili basta-basta ba ng haunted house. Haunted house, diba? Okay. Di ba may multo yung bahay mo? Laki-laki ng bahay mo eh. Sino sabi sa'yo na may multo? Serious? Sige. May third eye ka ba? Kwento mo na yung kay Ivana. May third eye ka ba? Wala. Sarado. Wala naman. Okay. Kwento mo na si Ivana Alawi. Alam mo? Ito. Bakit? Yung mga yung mga malalaking santo ba sa bahay mo pag halimbawa naglalakad ka, sinusundan ka ba ng tingin? O yung pag halimbawa meron ka bang kasunod na yabag habang naglalakad ka pa kahit ng pababa dun sa 4 na floor mong bahay? Now that you're telling me. Pero hindi. Ito. Palagay ko kaya si Nanuela ayaw nagmi-meeting sa bahay mo, may nararamdaman eh. Alam mo, for the first time naging speechless talaga ako. Ikwento mo na si Ivana. Ayun, naka-fur coat pa si Ivana Alawi. Ikwento mo na. Hindi kasi, baka meron kayo nakitang mga, halimbawa, video niya na nag-house tour, pero kokonti ang laman. Because this must have been an old video na nire-renovate yung bahay nila, so hindi masyadong furnished. Pero saan ka naman nakakita, di ba yung mga malalaking bahay, meron kang living room, pero meron kang formal living room na mas nandun yung social. Meron silang gano'n. Iba-ibang klaseng living room. Mas may informal, may mas... Lalabang ka pa ba sa gano'n? Kung malaki yung lote mo eh. Kaya, at hindi lang. At marami silang houses talaga. At saka properties na, kaya lang, sa kanya, 4 sila magkakapatid, sa kanya pinangalan. Pero ang pagkakaalam ko lang hindi naman kami close. Hatian man daw niya yung mga kapatid niya. Comparatively kay, let's say, kay Sharon and si Ivana, ito kasi talaga yung parang pinanganak talaga na may talagang ayun na, nakaset na yung Samantalang yung kay Sharon kasi, I can imagine, nung lumalaki sila, may struggle pa rin. Hindi, tsaka hindi. Ito naman hindi naman tinatago ni Sharon. Tandaan mo si Sharon, hindi siya sa first family. In fact, nung sinasabi nga niya sa akin nung araw, of course, we're not the first family. We're not even the third. Maybe not even the fourth. Siyempre, yung sa first family, 10 agad magkakapatid yun eh. So pwede nga, ayun, lang, saludo kay Sharon kasi napalago niya twice, thrice, many times over, kung ano man, yung kinalakihan niyang or kung ano man ng wealth ang napunta sa kanya na ang balita ko din ay let's say proceeds and dasma, they lost it, parang naitakbo. Yun ang chismis lang yun ang namarites ko. Oo, so kung ano man meron siya, mostly kanya yun. Naman. I agree with that. And nakaka-proud siya, di ba? Di ba, hindi naglustay. And at number 1, si Chris Aquino. Okay, we're talking about the Cojuangco wealth. Okay. Dapat nga sinama ko dito si Mikey Cojuangco. Okay. Di ba, magpinsan sila. Okay. Hindi. Just before you continue lang, I think between based on what you said about Ivana and Chris, I would think though that if you're talking about family wealth, Ivana's would be more than the Cojuangcos. Anyway. At saka which line of the Cojuangco? Anyway, but that's up for debate. So anyway, please continue. Hindi, well, of course yung Cojuangco wealth. Aminin natin may chismis yung kung saan nagsimula, pero let's not get into that anymore. That has been talked about.
Correct. But it also depends kasi on how you consider it. Parang, di ba, you have sina Piping and you have sina... But you're looking at it collectively as opposed to... Okay, ito lang yun. Ito. Magpinsan ang Chris and Mikey. Sila Mikey, yung side ng family, mas parang naging mas luxurious yung pagpapalaki. Kasi ang tatay niya, si Piping, yung na head of the family So, pwede niyang buhayin yung mga anak niya within yung kung ano yung meron sila. Ang tatay ni Chris, si Ninoy, admittedly, siyempre, mas may pera ang kuhuang ko. Although ang Aquino, hindi mahirap. Di ba si Benigno Aquino Sr. In fact, yung bahay nila sa New Manila, nandun pa sa Broadway sa New Manila. Kasi ang New Manila kasi, di ba, parang yan yung old rich pag sinabi mo, di ba? Bago nalipat sa Forbes. Pero siyang first subdivision yung New Manila. So hindi mo rin pwedeng tawaran ang wealth ng Aquinos. Kaya lang kasi compared sa Juancos, iba yun. Ngayon, si Ninoy, dahil siya yung tatay niya, siyempre, Ninoy at saka si Cory, parang they had to live within yung means ni Ninoy. So kasi parang nakakalalaki naman ko, di ba, kung sa Juanco wealth ang pambubuhay mo sa mga anak mo. So si Nino apparently was a righteous man na gano'n. Parang nakatira sila, well, at least yung bahay naman nila malaki rin sa Times Street. So tapos hindi rin syempre masyadong ma-enjoy rin ni Chris din kasi nga yung nangyari nga sa father niya, nakulong, nagpunta sila ng Boston. Pero of course never sumala sa pagkain si pero Chris. I guess this is one of those cases na parang ako I disagree with your ranking. I probably would put Chris even before Sharon. Parang kumbaga yung Sharon pababa mo mas Chris before. So kung halimbawa si Sharon is your number 4, si Chris ang ina number 4 ko, si Sharon ina number 3 ko. That's how I would have ranked it. Because, sige. I'm willing to listen. No. Because even the way you describe the families that in the succeeding list, I think even as a matter of wealth, how can you compete with how can you compete with Middle East money kahit gaano kayaman dito sa Pilipinas kung eroplano ang negosyo mo. The other part of hindi naman eroplano negosyo aviation fuel. Hindi, sila sulen yan. Sila sulen yun. Sige. Not listening. Sorry. Granted, okay. Whether it's the aviation fuel or the real estate properties from the Middle East and houses and whatever, I think it's very, very difficult to compare with something that's local business kahit may asyenda ka. The other part of it also is, parang kumbaga, yes, you have the side of sina Piping Juanco, but the side of sina Cory Aquino naman was you're broadening the scope of the wealth. Kapatid naman yung Piping at saka yung Cory. Pero granted kasi ang sinasabi mo kasi si Chris at saka sinasabi mo si Mikey, yung anak. No, si Piping is in a position to grow the wealth So si Cory was not in a position to grow the wealth. So even in terms of status, at a certain point maghihiwalay yan That in terms of your ranking I wouldn't put Chris as number 1 by virtue of the status. So sino yung number 1 mo? Kung sino yung yung sina Ivana at saka sina Solen, at saka si Sharon, yung hierarchy mo na yun, si Chris iaakyat ko. Yun lang naman ang sinasabi ko. Hindi ka gagawa-gawa ng listahan, pagkatapos kukontrahin mo listahan ko. Di ba ang pinag-uusapan naman dito, I'm supposed to comment on your list? No. Okay. So, sige. Hindi yan ang usapan. Okay. Sige. At least maliwanag. Okay. Okay. Ang instruction sa akin, make a list and you are not to touch it. Okay. Sige. Okay. So, hindi. Kasi nga, kahit sabihin pang, actually, yun ang maganda kasi si Chris, kahit pa paano, naging pa rin, yung na-experience pa rin niya yung nung bata siya, yung mga Pasko nila, nandun sila sa preso dahil nga sa tatay niya, yung mga ganun bagay. And I am getting distracted by your facial reaction. Talaga? Alam mo, sige alam ko namang mas mayaman ka at kaya mong bili ng buhay ko. Kaya sige, yun. Okay. So, basta sa akin kasi, si Chris, kasi you're talking about the Juanco wealth. Na kahit siguro si Cory, when she was running her household, she had to live within the means of Ninoy Aquino, pero alam niya,
merong malalim paghuhugutan. So, kaya nga, nilagay ko sa number 1 si Chris. Diba? So, there it is. And we finished this episode na buhay pa kami. And with that, maraming salamat po. At kukuha po si Leo Katigbak ng pinakamahal na vocal coach para po lumabas ang kanyang boses ulit dahil siya ay napipe sa... because bad siya kasi. Kaya siya napipe. Karma. Sige, ako nagpapaalam for you, ha. Meron pala akong moral lesson. Ayan. Okay, ganito. Sige, magsalita ka na nga. Okay. I allow you. Speak. 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 Okay. Okay. Kasi ganito, yan nga. Ang napansin ko lang in my 800 years in the industry. Natawa ka. In my 800 years in the industry, parang napansin ko kung sino yung mga pumasok sa industriya na mayaman na, paglabas, mas mayaman pa. Yung by the end of their, yung career nila na established, mas naging mas mayaman pa sila. Ngayon, yung iba naman, pagka yung medyo, sabihin natin dukha, dahil nga kailangan mag-showbiz para lang iangat yung antas ng pamumuhay, ang ending kadalasan, sadly, mas mahirap pa sila when they started. Halimbawa, example si Whitney Tyson. She was, hindi naman tinago yun. She wasn't well off. In fact, that is an understatement. She was kinda poor noon. Tapos ang ending niya, tumira siya sa ilalim ng Nagtahan Bridge in one shanty. Pero ngayon yata nagkaroon na siya. But you cannot generalize that. Oh yeah, but may mga ganung... Pero by the same token, meron namang mga super successful, pero ang katapos-tapusan nila, hindi pa rin sila... I mean, they were not better off by the time of their twilight years. Meron. Kaya lang kasi ngayon, ang kagandahan, mas marunong na ang mga artista ngayon na prevent na nila na maghirap sila. Kasi may mga manager na yan eh. Condo, yung mga rent to own. Investment. And then, tsaka ang pinakamahirap kasi nito, okay, let's say, halimbawa, sige, gawin natin example again si Sharon. Si Sharon, nung nag-artista yan, hindi niya kailangan magrenta ng bahay kasi may bahay na sila, may kotse na siya noon, meron na siyang driver niya. Kung ano man nakitain niya, she gets to keep her income. So, mapapalago niya talaga yon. So, unlike, halimbawa, kung bagong yaman. Ito yung biglang yaman syndrome na nangyayari kadalasan sa mga artista na, halimbawa, si Leo Katigbak ni-launch ng Viva Max. So tumabo sa takil yung kanyang mga pelikula. So, ang mga, di ba yung kasabihang parang wealth is, fame is relative. The more you become famous, the more relatives you have. Kasi, pupuntahan ka na ng mga it becomes a cottage industry really because pwedeng yung assistant nila, yung nagmamaneho sa kanila, nag-aalaga sa Hindi lang yun. But that's a realistic development. Hindi lang yun. Okay. Kesa naman ang hihingi. Okay. Ang nangyayari, ikaw, yung artista, di kumita ng konti. O di, siyempre, ikaw na sasagot sa pag-aaral ng mga kapatid mong kailangan pang pagtapusin. Parang nakadyawan, oy, sikat na yung anak mo, magpainom ka naman until it becomes a regular parang habit. Tapos, yung inadadazzle. Marami nga, ang ending na sa wish ko lang. So, eventually, kaya nga, pagka, let's say, kumita ka sa industriya na to, alagaan mo na. Because in the end, huwag kang babalik sa pinanggalingan mo kung na yung deprived ka pa rin. So, I guess that's one lesson na pwede kong i-impart. I mean, having been here, 800 years going on 801 by next year. So, yun. Totoo yata ang kasabihan pagka money is the root of all evil. Ito nga, hindi pa nga natin pera, pinagkikwento na lang natin, nag-aaway na tayo eh. Maraming salamat po.
sa inyong pagsama sa amin. Ako po, aba pa rin. Samantalang ito ang yayamanin na ako si Butch Francisco and ay hindi ko nagsasabi ng totoo si Butch, pero si Leo Katigbak, at panoorin niyo po kami sa mga susunod pang episode ng Best 10 Bets. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.